looks upon me as I struggle along. They say I have nothing, but they are so wrong. In my heart, I'm rejoicing how I wish they could. Ed, kumusta ka na, Ed? Anong pakiramdam mo ngayong naputulan ka na ng dalawang paa na dati ay normal kang nakakilos? Anong pakiramdam mo ngayon, Ed? Wala. Parang lang dati, ano naman. Di ba dati nananahi ka, di ba? Sa ngayon Hanggang sa ngayon, nananahi pa rin. Pero sa ngayon, naputulan ka ng dalawang paa. Medyo medyo magbabago. malaking pagbabago yan. Medyo malaking kabawasan para sa'yo. Yung business mo na pananahi ay medyo siyempre kahit pa paano may stop siya ng konti. Ngayon sa palagay ko naman talagang mahirapan ka niyan. Kailangan magkaroon ka ng ng konting artificial na paa kahit pa paano. Mayroon sanang sponsor na magbibigay para kahit pa paano makabalik ka sa pananahi. Kasi business mo yan, di ba? Yung mananahi, di ba? Siya po si Ed Muyano. Dati po siya mananahi ng ng mga uniform ng mga drum and lyre. So eto siya ngayon. Dati medyo nagbago na nga siya. Dati medyo taba pa siya. Ayun yung nangyari sa paa niya. Naputulan siya. Dati isa lang yung naputol. Okay na yung isa. Tapos kailan ka huling naputulan, Ed? Ilang ano pa? Ito lang? Itong nakarang buwan, nung nakarang buwan. Nakaraang buwan? Oh. Bago pa lang? Bago pa lang. Hindi pa siya naghihilom. Oo, hindi. Ibang-iba na noon kaysa ngayon. Hindi mo na nagagawa yung dati, pananahi. Tsaka ngayon, wala ka ng mga paa. Naputulan na. Ito po siya ngayon. Pero okay lang. Okay lang. Siyempre kahit pa paano malaking yan. Malaking kawalan para sa'yo. Oo. Kaya lang baka makakuha tayo ng prosthetic face. Oo. Mananawagan tayo sa mga may mabuting kalooban na sana kahit papano mabigyan ka ng konting tulong. Yung mga may mabubuting kalooban dyan na makapag-abot na kahit papano. Tayo naman ay tumatanggap ng kahit anong bagay, malaki man o maliit yan, big help pa rin yan, di ba? Oo. Super. So, eto po siya ngayon. Dati ko po siya po ay asawa ng pinsang ko na dati ay normal po siyang gumagalaw, kumikilos. Nagkaroon po siya ng konting karamdaman. Nauna po yung isang paa niyang naputol. Ayun, medyo magaling na nga po yung isa. Ayan na po siya. Tapos, last month lang po siya naputulan ng isang paa ulit. Naging dalawa na. Ayan siya ngayon. So hindi pa siya naghihilom. Ayan. Medyo mahirap ngayon, Ed, ang sitwasyon natin ngayon. Dati normal tayong kumikilos ngayon medyo mahirap na. Hindi ka na makapag-drive ng motor ngayon. Hindi na, pag-drive pa rin. Kaya pa rin. Ito po yung tricycle niya ngayon na ginagamit dati. Hindi pa siya napuputulan ng paa. Then naging isang paa na lang. Ayan po yung tricycle niyang ginagamit. Siya po ay talagang mananahi noon pa. Silang mag-asawa. So ito yung motor niya. Hindi ko alam pa paano po siya magdadrive ngayon ng motor. Sabi niya, pwede pa daw mag-drive. Hindi ko alam pa paano. So anong gagawin natin ngayon dyan sa pagdadrive?
Oh, pero eto, first time kitang may vlog. Um, Sana meron diyang may mabubuting kalooban na bigyan tayo ng tulong kahit papano. Matulungan ka sa ganyang sitwasyon mo ngayon. Napakalaking bagay talaga mawala ng ano, pati sa katawan. So, So, yan. yun lang ang pangkabuhayan mo, di ba? Yung Manay. manahe. Mga ilang taon mo nang ginagawa, yung nananahe ka? Matagal na, may ng 40, magsi-60, 62 na ako ngayon. Kaya matagal na. So, 40 years na. Oo. Matagal. Matagal-tagal na rin pala. Pero dati, nasa pwesto kayo sa palengke, ano ay? Oo. Nagkaroon kayo ng piso sa palengke. Sa palengke. Diyan, bahay. Tapos dito. Ito lang. So, dito naman sa bahay, ay okay naman, nag-rent kayo, ano? Oo. Nag-rent kayo kay Tilo. Kasi dati po silang may pesto, gawa ng yun nagkaroon po sila ng karamdaman ay ayan na po nangyari. Lumipat po rito sa bahay, nag-rent sila po rito. Mga 3K ang rental nila sa bahay. Tapos hindi na siya ganong nakakapagtahi. So talagang kailangan po niya ng tulong para masuportan din yung pamilya niya. Then may mga anak naman po siya, lahat po ay may mga asawa na. So bali sila mag-asawa. Itong naging source of income nila ang magtahi ng mga uniform ng mga drum and lyre sa school. Ito lang silang nanay. Ngayon, paano pa siya makakatahi? At yung paa niya ay putol na. So nangangailangan siya ng kahit po na na artificial na paa, dalawa. Tayo nananawagan sa social media, mayroong makatugon sa ating panawagan, laking pasalamat na po sa atin yan. Big help po yan para sa atin. Usong-usong yun ang medyo sobrang init ng panahon. So sa pagkain naman, Ed, wala ka namang ganong Wala. hindi ka naman maselan sa pagkain. Hindi. Hindi yung, wala yung mga bawal, mga, Wala nang pinagbawal ang doktor sa akin. basta tuloy-tuloy lang. Ano ba talaga pinaka main cause niyan? Kaya bakit ka naputulan ng paa? Ewan ko, bigla na lang nangitim. Yung isa. Yung isa biglang nangitim. Tapos, Wala akong sakit lahat. Wala akong sakit. Parang biglang nagkaroon ng mataas na, ba yun? Sinabi sa akin kanina niya. Yung mataas na, dito, lason. Umakyat na yung lason. Sabi. Yun. Wala na akong nagawa. hanggang sa putulan na yung paa mo. Oo, hanggang sa punta na sa doktor. Yun lang. Tapos doon sa hospital ay pinag-aralan nila pinutol talaga. Talagang kailangan ng putulin, sabi ng doktor. Hindi lang isa eh. Dalawa silang nagsabi na si Dr. Ana at saka yung doktor na yung isang sa Baguio na matangkad. Yun. Wala lang ko. Chinek up ka muna ba bago pinutol? Oo. Sinik ng maigi. Kung talagang dapat nang putulin. Alam ko kasi once sa pinuputol yan, ang cause ng niyan is yung diabetic ka. Oo. Pero pinag-aaralan muna lang kung dapat o hindi putulin. Kasi yung cause ng lason daw
Oo, kasi pag hindi pinutol yan, kakalat ng kakalat sa... Oo, mabilis daw umakyat. Kaya ang ginawa nila sa akin, oh, lumagpas. Ito, oh, hanggang dito lang ito, hanggang dito. Sobra-sobra. Kasi, pagka inunahan na nila yung lason, nandito pa lang yung lason, inunahan na nila. dapat hanggang doon lang mababa pero tinaasan pa Tinaasan para pa. Hindi na. Para hindi na hindi na umakyat yung ano, pinaka-lason niya. lason niya. Yung, Bakterya. yung bakterya na siya. Okay. Yung isa, medyo okay na yung isa, magaling-galing na, no? Yan o. Oo. Mahaba yan. Okay na. Pares na ang pagkakaputol niya. Kaya lang ito. Medyo may kita. Nandito pa lang yung lason. Inunahan na nila. Inangat na. Inangat na. Ang Oo. putol para hindi na siya makalason pa. Dati ang ganda ng katawan mo, Ed, ano? Ngayon medyo talagang namahit ka na, no? Oo, pa lang. Pagkakalabas ko ng ospital, nasa 2 linggo pa lang. Wala pa. Wala pang 2 linggo. Pero okay na ako. Nakaka-recover na kahit paano. Pero di natin sukat akalain na ganyan mangyayari, ano? Wala namang may gusto niyan, talagang na taon talaga na kailangan. Siyempre, lahat naman tayo gusto pang mabuhay, mahaba pang buhay. Kaya, okay lang siguro yung tamang tayo. At least kahit paano, nakasurvive ka. Oo. Tingnan mo nga yung mga tao dyan sa tabi ka. Mga whole body. Pero namatay na. Mga bata pa sa akin. Pero namatay na. Dahil sa kalukuhan nila. Eh tayo, hindi naman tayo nagtuluko. Wala tayong bisyo. Oh, wala ka pa ng bisyo, ano ay? Wala. Pero dati, nagiinom-inom ka, may bisyo ka dati ng mga Dati nung bata pa. bata-bata ka pa. Oo. Mga ako noon, 18 pababa. 18. Pero sa nung napunta ako sa Kupang, wala na. Tinigil mo na. Tinigil. Wala nung nag-asawa ka na. Oo. Tinigil na. Ha? Apo niya, may apo na siya eh. Apat siya. Apat naman. Apat na apo niya. Pero kahit pa pa, lantang na Ed, 62. 62. Oo. Palagi ko sa siguro, kaya pa. Haba pang natin Oo. yan. Kaya pa daw. Kaya pa. Kaya pa hanggang 100 mahigit. Ha. Pa daw. Yung mga bata pa yung apo ko. Oo, anong gusto nating sabihin sa baka may gusto kong sabihin sa ating mga kaibigan sa social media, kahit pa paano mabigyan ka ng konting tulong. Sa May ating mga kaibigan dyan na gusto tumulong sa akin, malaking pasasalamat. Sige, pwede mong sabihin yung gusto mong sabihin para Malaking makarating sa kanila. Hindi naman sa atin tong dito lang to, kundi buong mundo ang makakapanood nito. Hindi lang tayo. Buong mundo ang makakapanood nito. Isipin mo. Kaya yung panawagan mo ay hindi imposible na mapanood nila. Mapapanood talaga nila to. malaking pasasalamat sa inyo. Bubuk kami sa amin. Kaya I-edit mo pa yan, di ba? Ang kilo. Siyempre, lalagyan pa yan ng sound so pamamigay. Shampoo! oo. Christian, huwag ka dyan. Bilisan mo. So, Sa mga kaibigan natin at hindi kaibigan na gustong tumulong, pwede rin. okay.
Siyempre, wala namang masama kung sakaling lumapit tayo sa kanila. Siyempre, Mapanood nila yan. mapapanood nila to. Buong mundo makapanood nito. Hindi lang to sa atin, hindi lang sa Pilipinas. Buong mundo Kung magganyan, kasi malaking pera. makakapanood nito. May mayroong magbigay ng tulong. Pag may cellphone Di- ko ay, ba't may tumutulong? Malaking pasasalamat ko sa lahat pagka ako'y natulungan nyo. Salamat. Kaya talaga ako pumunta dito sa lugar mo. Ito ang purpose ko yung kahit papano makapagbigay ako ng konting moral support sa'yo. Talagang oo, siyempre sa nangyari sa'yo, hindi biro yan yung nangyari sa'yo. Magputulong ka ng paa, isang paa nga lang, medyo, mahirap na, yung pakain dalawa, di ba? While Napakahirap the no? world looks Dating upon me isipin mo, as naglalakad ka I dyan, struggle, nagagawa mo yung gusto mo. they Ngayon, say I have yung dalawang nothing, paamat mawala sa'yo, but ay they are so wrong. In napakahirap my niya, no? heart, I'm rejoicing how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings Kaya ako on kasi yung me. iba, naibablog din yung iba. 'Cause there's a room up Para above marami me, tayong I've a makapitan. good place. Sakali mayroong magbigay ng tulong, Hindi. di, Marami yan. salamat pag Si Kalinga pa, madaming natulungan. Share me yung kay Kalinga. Friend ko yun ata si Kalinga. Pinapalo yun. si Kalingap Rab. Basta yung team ni Kalinga. Dami kong natulungan. Supporter ako nun. Pinapamahayan pa niya yun. Lupa pa, bibilihin niya pa para sa'yo. Totoo yun. Ginagawa nila talagang sila yung tumutulong sa Malay mo, makarating sa kanya to, mapanood din niya. Binibilan ka pa ng lupa. Imagine from North, Camarines Norte to Pangasinan. Malay mo, mapasyalan ka rito, makaabot sa kanila to, di lalong mas maganda. Kasi nung tayo na pumunta sila ng Baguio, hindi ako nakapunta eh. Ay, hindi ka pumunta. Hindi ako nakapunta. Si Ruel Malalag, yung pinsan niya, dyan sa San Nicolas, nakapunta ako kasi malapit lang. Busy ako kasi by that time na nasa Baguio si Kalinga Prab eh. Dami kong rush na encoding. Yung isa, milyonaryo na. Kaya? Yung mahabang buhok na kulot, si yung TV, nagbablog. Tinuruan niya, nagblog. Di ganun-ganun na lang muna, pansamantala. Ito lang muna makakaya nating sa'yo. Magbigay tayo ng moral support. At kahit paano. Siyempre, as a vlogger na rin, Bigyan ka. ipopromote natin yan. Pagbablog sa'yo. Malay mo, hindi lang to yung unang vlog natin. May susundan pa. Hanggang sa masundan, ay hindi naman tong una pa eh. Kasi siyempre sa umpisa, talagang makikiusap tayo sa ating mga kababayan na sana matulungan ka sa problema mo. Mahirap po talaga mawalan ng dalawang paa. Napakahirap po. Kahit isang kamay lang po, talagang mahirap na. Paano pa kayong dalawang paa na siyang ginagamit mo sa panganap buhay para makakuha ng trabaho at pangkain sa pamilya. So ito po, ipapakita ko po sa inyo yung kanyang mga makina na nandito pa sa bahay nila, nilipat nila dito. Kasi before po, ay nasa bayan po sila sa may palengke, may pesto po sila doon. Kasi gawa ng kadahilan nagkaroon siya ng problema sa kalusugan, napilitan po silang lumipat dito sa bahay at nag-uupa po sila. So ipapakita ko po sa inyo yung dati nilang mga makina. So ilan na lang makina natitira sa iyo ay? Yan na lang. Yan. Oh. So, ang gulo ng pesto mo ayun Wala na. Pwede ko pang kunan yung mga makina Oh, pwede. para makita nila na ikaw talagang isa'y digit Naman na. na mananahi. Hindi yung basta talaga mananahi lang Ito, talaga. makina ko. Yan. Yung mga uniform. So, ito na po siya. Yung uniform ng drum and lyre sa National High School. Ito na po yung tinatahi niya. Ito na po.
nanay po siya. Ito po, tayo niya. So, lumipat po sila dito. Medyo masikip na yung area niya. Siyempre, panibagong ano na to. Ito yung table niyang ginagamit sa pagsusukat. Ayan. Ito yung natahin na po niya. Bilang patunay po na talaga isang legit na mananahe. So, ito po yung ano niya, yung makina niya. So, ilan na lang itong makina niyang gumagana. Naka-standby siya ngayon. Siyempre, putol yung paa. Paano po siya ngayon makapanahe? So, ito yung pesto niya. Lumipat sila dito na ano. Ito po. Medyo talagang mahirap din po ang kalagayan niya ngayon. Ating kapatid na si Ed. Oh, so, ito po siya talaga ngayon. Wala na talagang bagsak na totally bankrupt na yung ano niya, yung business niyang ano, mananahe. Hindi na siya paano pa ngayon, hindi na siya gano'n nakakatahi dahil putol na yung paa. Saan po siya kukuha ng ano niya, ikabubuhay sa kanilang mag-asawa? Although yung mga anak niya, siyempre may mga pamilya na. Bali, electric machine, ano pala to? Kuryente pala to, ano Ed? Di kuryente, itong makina mo. Speed, ano to? Speed? Ha? High speed machine. Sewing machine. Kala ko washing machine. Sewing machine. Tapos, ito po, tapos yan. May bisita po tayong dumating. So, Ed, ano masasabi mo ngayon? Nagpapaalam na tayo at para tatapusin natin itong pag-vlog na to. Anong masasabi mo ngayon sa ating mga kababayan nasa ibang bansa, mga OFW, dito man sa ating bayan, sa Pilipinas? Anong pwede mong sabihin sa kanila bago tayo mamaalam na? Sa akin lang, maraming salamat sa mga tutulong sa akin. Mga kababayan nating may isip na tumulong sa akin, okay lang. Maraming salamat po. Ilang Ay. po. Ayan po, ay medyo may cake. Punta ka sa Facebook. Sige po, sige Ed. Sige. Ito si Kuya Ed. Tailoring ng mga ano, On me as I struggle ng mga along. ano ba to? Drum and lion They uniform. say I have nothing, but they are so wrong. In my heart, I'm rejoicing. How I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. 'Cause there's a roof up above me. I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on